muling humarap sa pagdinig sa Senado si retired SPO3 Arturo Las Cañas. Pero sa pagkakataong ito ay para baliktarin ang nauna niyang sinabi sa mga senador na walang Davao Death Squad. Kaugnay niyan, makausap natin si Mian Los Baños. Mian, bakit binabaliktad ngayon ni Las Cañas ang unang pahayag niya noon na totoong may DDS? Rafi, ang paliwanag niya ay natakot siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at bagamat hindi ito nakasama sa kanyang affidavit, apparently meron pala daw na active na utos sa kanya noong October 2016, yan yung una siyang humarap dito sa Senado, mula daw doon sa isa sa mga leader ng Davao Death Squad noon na si Colonel at yung si SPO for Buenaventura. Pinasabi raw sa isang Superintendent Rivera na talagang nakausap niya na huwag nang pumunta sa hearing. At kung sakasakaling pupunta siya, ang utos daw sa kanya, Rafi, ay deny everything. Bagay na sinunod naman daw niya nung panahon na yon, kaya naman lahat ng sinabi ni Edgar Matubato noon ay pinasinungalingan niya. Kabaliktaran nung sinasabi niya ngayon na 90% daw ng mga sinabi ni Edgar Matubato tungkol sa DDS ay kumpirmado aniya na totoo, Rafi. Okay, so ano raw ang papel niya sa DDS noon? Ano ba siya doon? Sino ba siya noon? Doon. Mukhang ang sinasabi niya dito, Rafi, kung si Matubato maraming alam, foot soldier lang daw si Matubato. Ito daw si Las Cañas, isa sa mga leader at sa katotohanan daw, sa kanyang testimonya, marami siyang mga operasyon na siya mismo yung nag-lead dun sa mga pinapatay sa kanila o yung sa hired killing na tinanggap nila. Inisa-isa niya, tinatawag nga ni Senador Ping Lacson na extrajudicial confession na ginawa niya dito sa Senado. Nung tinanong pa nga siya ni Senadora po, ilan sa palagay niya yung napatay niya mula noong 1980s hanggang noong 2015, yung last operation na sumama siya sa CBS, sabi niya, nasa 200 daw. At bagamat marami daw bagay na hindi alam si Matubato, tama lang daw yun dahil compartmentalized yung operation, kaya mas marami raw siyang alam kesa kay Matubato, Rafi. Okay, nabanggit niya ba kung paano siya na-recruit sa DDS at kailan daw o paano nagsimula ang tinatawag na DDS niya? Yung ang sinasabi niya nung panahon na yun, nabuo sa kanilang mga police officers na nasa Davao sila, panahon kung saan aktibo yung kampanya ni dating Mayor Rodrigo at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte, war on drugs niya doon sa Davao, pero nauwi na nga raw to yung supposedly mga police operations na nauuwi sa patayan, nauwi na raw doon sa mga utos na lamang ni Pangulong Duterte at maging nung kanyang anak daw, di umano na si Vice Mayor Pulo o Paulo Duterte sa mga tao na gusto na lamang nilang ipapatay. O yung bagamat yung ilan dito na nahuhuli sa mga raid sa drugs, ang sinasabi ni Las Cañas, Rafi, pwede namang hindi patayin. Pero ang naging utos daw noon ni Mayor Duterte ay patayin pa rin. Maging yung mga sinasabi daw na walang kinalaman pero nasama o na-abduct din, sinasabi na raw collateral damage kaya patayin na rin, Rafi. So, lahat ng mga sinasabi ni Las Cañas na mga napatay noong panahon niya sa DDS, umano, sa Davao, ay mga drug pusher, drug addict. Hindi lahat, Rafi, kasi inisa-isa niya dito talaga, napakarami ng kaso. Alam mo, nakuha natin yung affidavit niya a week ago, 4 lang yung nakalagay doon na kaso ng mga pagpatay na ikinwento niya. Ngayon, ang daming naidagdag, bukod dun sa kinwento niya about dun sa Patasaha family, yung si Mr. Patasaha na isa sa mga suspect sa kidnapping, inapatay pati buong pamilya. Pinapatay din daw itong broadcaster na si June Pala, na isa daw sa matinding kritiko ni Pangulong ni dating Mayor Duterte, na bagamat walang kinalaman sa droga, pinapatay pa rin daw sa kanila. Meron pa siyang sinasabi na isang Taiwanese national na pinapatay din sa kanila dahil karibal umano nitong isang Charlie-Tan. Itong Charlie-Tan na ito di umano involved sa droga at inarbor pa raw ni Vice Mayor Paulo Duterte ang kaso nito. Dahil ang kwento niya, Rafi, supposedly aarestuhin nila itong Charlie-Tan na ito pero tumawag daw si Vice Mayor Paulo Duterte para arborin ito. Meron pang 11 na Chinese na pinapatay sa kanila pero ito kasama daw ito sa raid sa isang Shabu Lab sa Davao at itong mismong kasama nila sa DCS na si Colonel Makasait nung panahon na humiwalay na siya sa grupo ni Pangulong Duterte at iba yung kanyang sinuportahan sa pagka-mayor ng Davao, Rafi. Okay, doon sa broadcaster na si Mr. Pala, sinabi mismo ng misis na hindi siya naniniwala na may kinalaman si Noy Mayor Duterte sa pagkamatay ng kanyang mister. Now, meron binabanggit itong si Las Cañas na tungkol kay Mr. Charlie Tan na napatay at ang utos ay nanggaling sa Noy Mayor Duterte. Ngayon, lahat bang mga sinasabi nitong si Las Cañas, is there somebody that would corroborate his statement?
O yan nga, correct. Nandiyan yung pagkakataon bago tayo lumabas for this live report, Rafi, nandoon yung punto ng tanong ni Senadora Grace po na mahirap naman na ikaw lang yung nagsasalita. Meron pa bang ibang tao na pwedeng magsalita dito, ibang ebidensya na pwedeng mapatunay sa mga sinasabi mo? At umpisa pa nga lang, Rafi, pinalaan na ni Senador Ping Lacson itong si Las Cañas na kung ang punto mo para dito sa extrajudicial confession mo, iidiin lamang si Pangulong Duterte, hindi pwede dahil kailangan maglabas ka ng ibang ebidensya. So nagpangalan ng iba, ilang pangalan ng mga ka-DDS niya noon, itong si Las Cañas, pero ang sinasabi ni Senador Trillanes, may ilan-ilan pa raw na ilang miyembro ng DDS na lumalapit ngayon sa ilang kaparian at posible daw na lumutang na witness. But as for now, wala silang maiturong concrete na pangalan na posibleng sumunod na humarap dito sa Senado para mag-corroborate dun sa mga sinasabi ni Las Cañas, Rafi. So sa ngayon, ang gusto mangyari ni Las Cañas ay paniwalaan siya ng mga senador sa lahat ng mga sasabihin niya without any evidence or somebody to corroborate his statement sa loob ng DDS kasi may binabang siya pangalan pero alanganin at hindi pa matatawag para i-corroborate yung statement niya ng mga taong yon. Parang gano'n, nahihirapan yung mga senador kasi for example, sinasabi dito nilulubog sa isang quarry sa Davao, gusto sanang pabuksan ng mga senador pero ang sinasabi ngayon ng mga sinasabi rin Las Cañas, nung panahon na pabubuksan sana ng PHR yan, pinabungkal na rin daw yan nung kampo ni Mayor Duterte para tanggalin daw yung mga bangkay dyan. So ngayon, medyo naghahanap sila ng ibang material evidence sana, Rafi, mga complaints, mga kaso man lang ng mga taong pinagpapatay para man lang may suporta yung sinasabi ni Las Cañas sa mga taong pinapatay nila, Rafi. Okay, so in short, sa ngayon, walang maipakita na material evidence itong si Las Cañas para backupan yung mga pahayag niya diyan sa Senado ngayon. Tama, Rafi. So far, it's just his statements at ito pang statements na to ay kabaliktaran ng sinabi niya noong October 2016 hearing, Rafi. So ang gusto niya mangyari, paniwalaan natin lahat ng mga sinasabi niya. So far, yes, dahil daw ito ay hindi lang basta binaliktad yung statement kung hindi nagmula sa kanyang spiritual renewal, Rafi. Okay, ano naman ang reaksyon ng mga senador tungkol dyan? So far, talagang yung marami sa kanila, yung talagang sinusuyod yung katotohanan nito. Dahil ang sinasabi nga ni yung senadora po, ang tagal kasi nung time nung kay Senador Trillanes, medyo nag-uumpisa pa lang yung ibang mga senador ngayon magtanong. Kasi sa Senator Trillanes, pinabuo niya yung kwento. So ilang oras talaga yung tinagal. So ngayon, sila Senator Ping Lacson, sinasabi na as much as importante yung sinasabi mo, significant na marami kayong pinatay, kung totoo man, maraming pinatay yung DDS, mabigat din yung paratang nyo kay Pangulong Duterte. Kaya kailangan talaga na sana may backup kayong evidence dyan. Bagay yun yung ngayong sinusuyod nila, Rafi. So maghahanap pa lang sila, ngayon pa lang sila maghahanap ng mga ebidensya o ng mga tao na magkukorroborate ng statement. Maghahanap pa lang. Hinahanapan nila itong kampo ni Las Cañas, Rafi. Okay. Maraming salamat, Mayan Los Baños.